Attorney, ito po, isang katanungan ko ay yung pag-schedule po ng off-site registration, mas lalo na po sa mga barangay at sa mga offices. Paano po ba ang sistema dyan ng Commission on Elections, Attorney? Apo, i-follow po natin yung Comelec Resolution 11177. So, ang gagawin po ng tao o kaya yung bang barangay, syempre yan ang pinakauna, o kaya private school, o kaya public school, o kaya yung government office or any office na gusto nyong pumunta ang Comelec crew sa inyo. So, ang gawin nyo po is, please write a letter to the office of the election officer of your area. So, kung election officer of Mangkayan kayo, susulat kayo kung taga Mangkayan kayo, susulat kayo sa election officer of Mangkayan. Pag taga Baguio, sulat kayo sa election officer of Baguio City. So, ang gagawin po nung election officer of Baguio, upon receipt, pag-aaralan niya yon, and then, siya ang mag-approve. Subject to, parang i-recommend niya, then i-approve ng provincial election supervisor, and then subject to confirmation by the regional election director. Pero kadalasan, wala namang objections dyan. So, at approve naman yan, basta may schedule. Then, isi-schedule na yan agad, tapos pupunta na po kami sa inyong lugar. Pero, ang ano po dapat dyan, at least naman naka 200 po. Makakakuha kami ng 200 na registrants. Pero kapag yung far-flung areas yun, kahit po 50. Kaya dapat po massive information dissemination, and then talagang ang nag-request po talaga yung mga taong may gusto. Tulad ng isang barangay. Okay, ito attorney, para klaro din sa ating mga listeners and viewers, may kailangan po bang bayaran, attorney? Hindi. Talagang walang bayad ito. Wala kami charge for that. So, ang hinihingi lang ng Comelec office is magpunta kayo at saka may cooperation ng local government unit. Yun lang naman po. Okay. And ano yung mga basic requirement, attorney, for the registration? Basic requirements, kailangan magdala kayo ng any valid ID. Or kung wala kayo noon, meron naman po tayong, pero hindi ino-honor po yung police clearance at saka barangay clearance. Hindi na po ino-honor yan. Also, yung sedula. So, kailangan any valid government ID. So, na-enumerate na natin yan last time. And you can also look for that sa Comelec Resolution 11177. Pero, just in case po talagang wala kayong ID, as in zero. So, ang gagawin nyo po, magdala po kayo ng any registered voter sa inyong area na sasama sa inyo papunta sa opisina o kaya yung naka-offsite kayo, and then mag-a-attest siya na you are a resident of the place pero wala kang ID. Yan na po yung pinaka-last dyan. So, hindi naman po namin i-refuse yan unless merong nag-o-object na hindi ka mag-register. O kaya habang nag-file ka ng application mo o nakapag-file ka na, doon na po sila mag-file ng opposition against you. Okay. And attorney, sa dami po ng mga registration form, may latest na po ba at available ito sa website ng Comelec, attorney? Opo, meron talaga pong available sa website. So you just go to www.comelec.gov.ph, tapos po pwede mo nang i-download yung iyong form, either yung lahat ng transaction namin, reactivation, registration, transfer, updating of election records, correction of entries, mga ganyan. And then you just fill up one form. Pagkatapos, huwag mo munang pipirmahan kasi it has to be under oath before the election officer. Yan po yung dapat. Huwag mo munang sasignan. Pupunta ka sa Office of the Election Officer at doon ka pumirma sa harap niya. Yun po. Kaya hindi na tayo crowding po sa ating mga registration areas kasi meron ng dalang form yung registrar. Pero dati po kasi ang dami-dami mga tao, doon pa talaga magpipill up. Pero kung techie kayo at gusto nyong mabilis kayo, one form lang naman po ang kailangan namin ngayon. Kasi dati 3, pero minimize na. So it's only 1 copy only. Attorney, sa pag-fill up iti registration form, ay niya di makikita yung kang runaan nga problema nga han nga mapilpil upan iji form nga no iyawat dan iji Comelec officer dito ti handa nga maisursurat nga impormasyon iji form, attorney. Ang karamihan po talaga sa experience namin. Pero sa Baguio City, wala tayong masyadong problema dyan. Sa ibang munisipyo tulad ng Benguet, meron tayong confused sila doon sa number of years na nandito ka sa Pilipinas. Tapos,
of years na nandiyan ka sa municipality or city. Mm. Yan. So, you have to make a computation kung since birth ka ba nandito o kailan ka ba. So, kailangan i-assist yung registrant pagdating sa ganyan. Mm. Okay. Yun naman po yung nagiging problema. Kaya, ina-assist pa rin sila. Hindi yung ibigay lang yung form, pabayaan na sila mag-fill up. Mm. Paano, attorney, no, kas pangarigan, napanda di Comelec office, inted di form, wrong di nangikabilan da, white ink, okay ba yun, attorney, or may mga standby forms naman kayo para i-rewrite nila yung kanilang mga registration forms, attorney? O kung for example, dapat transfer lang. Pero yung pala nung check namin, kailangan ng reactivation dahil matagal nang hindi bumoto. So it has to transfer with reactivation. Yan na yung mangyayari. Yan, mag-fill up ka ng proper form. So bibigyan ka namin ng bagong form para transfer with reactivation na siya, imbis na transfer lamang. Okay. Attorney, kasano nagiging kakabsat tayo mga PWDs, senior citizen, nga kahit nag-register, they need special assistance, numapanda dita, are you willing to give them a hand, attorney? Ay, opo. Itong mga PWDs natin or illiterates pa nga kasama doon, in case o senior, just in case wala silang kasama, pwede namang tumulong yung election officer or any of their assistants. Pero ang preferred po talaga is may kasama silang assistor. So, ang assistor can either be a relative within 4th degree of consanguinity or affinity, or any person who lives in the same household as their household. So, pwede mong of legal age. Pwedeng isama nila yon, tapos siya yung mag-assist o mag-fill up in accordance with the instructions of the registrant. Then, meron siyang i-fill up na undertaking na sinabi niyang siya yung assistor, ganyan. Tapos, fill up niya ang form in accordance with the instructions of the registrant. Yun lang naman po. It's very simple. At saka, hindi naman sila natatagalan kapag kaganyan. And syempre, we cannot refuse people na may ganyang status na mag-register. So, everyone must register kung hindi man sila registered. Okay. Attorney, adda ba nagijay na isagana yung mga special offsite registration? Of course, to accommodate yung ating mga seniors, PWDs, nagijay kababaihan, members ETL, LGBTQ plus community, attorney? Opo, sa Comelec Resolution 11177, talaga pong required yan. So it's mandatory that there should be at least one special registration na satellite. So pwede sa youth, sa mga women, and then yung mga seniors, PWD, tapos yung pwede pang isama yung gay, lesbians, etc. kung ano man yung kanilang status. Only for that special day para sa kanila. So, isang araw para sa kanila. Pero, pag may dumating naman na iba, for example, regular registrant, edi i-accommodate pa rin. Pero, ang priority is yung mga ganyang vulnerable sectors. Ang ginagawa pa ng iba, nagbibigay sila ng, dati kasi nung pandemic, to encourage them to register, binibigyan na face mask, mga ganyan. Yung iba mga cactus na maliliit na mga tanim, o kaya ballpen, mga ganyan na libre, para lang, o mug, meron yung iba mug, para lang to encourage them to register. Kasi syempre, karapatan nating lahat na mag-exercise ng right of suffrage. Sayang na hindi natin sila nahila. At saka ang motto kasi namin is no person shall be left behind. So meaning no registrant shall be left behind, no voter shall be left behind. So kailangan nakaano po talaga lahat, naka-register. Sana, yan yung ideal namin na motto. Okay, attorney, sa mga off-site registration, ada ba iting tuding yung oras? Example, 8 to 12 lang or whole day? Ganun. Gaano ba kahaba ang off-site registration, attorney? Actually, whole day talaga yan. Kung nasa malayong lugar, whole day. Tulad nung nasa La Trinidad kami, meron yung mga job fair, mga ganyan. So, whole day siya talaga. Pero meron yung sa persons deprived of liberty. Isa pa pala yan na pinupuntahan din ng offsite. So, pupunta siya sa jail. Kung more than 249 na yon, 250, ganyan na, magiging 2 araw. So, depende sa dami ng inmates na nandun sa loob na qualified mag-register.
kung gaano katagal yung aming pagstay doon po sa kanilang facility. So, pero usually, 1 day lang po yun. Mm. Attorney, nukas pangarigan, karigiti offices, nadakamat mo tatay, di barangay at least 200 or more or less. Sa offices, company, do we have a minimum number also, attorney? Hindi naman po sinabi na sa offices it has to be exactly 200. Mm-mm. Yan yung pag nandun ka sa barangay, yan yung iniisip, yan yung intention. Pero kung sa offices, okay lang naman po kung kahit 50, 80, kung lalo na kung far lang yon, pwede naman yung 50 na Mm-mm. malikom namin na mag-register po or magpa-transfer, magpa-reactivate. So, one transaction is bilang na yan na isa. Mm. Kaya kahit naman 50 lang yun, importante pa rin naman sila. So, kailangan pumunta kami. Alright. Attorney, baka datiket mo pa yung padanon, karigiti listeners and viewers natin. Go ahead po, attorney, on behalf of Comelec Cordillera. Go ahead po. Opo, so yung haba ka meron pong mga kandidato, yung magiging kandidato sa barangay SK, na-type nilang kumuha ng yung pong listahan ng voters. Candidates. Diba? O dahil pupunta ka sa opisina, bayaran mo yung pinagseroksan, yun lang naman, tapos tignan mo yung mga listahan. Tapos check mo sa isa kung sino tong mga pupuntahan mo para door-to-door campaign. Di ba ganyan po? May po kami na according to Comelec Resolution 9655, hindi na po pa-xerox nung listahan namin ang gagawin. So we have to do soft copies of the yung listahan, soft copies na siya. So ang dadali po is USB or CD para ilagay namin doon yung listahan. Pero you have to letter again to the office of the election officer of your area. Tapos sasabihin mo na ito yung barangay and I am running for office and I need this list. So, hindi naman bawal yun. Okay naman yan. Kaya lang, i-approve yan. Depende sa iyong purpose. Pwedeng educational, pwedeng election purpose, mga ganyan, research. So, pwede naming ibigay naman. And then, siya, nakalagay sa soft copy. Pero, may bayad po tayo dito. So, that's 1 peso for every precinct and 75 peso certification fee. Minimal po yan kasi sa barangay elections, di ba, barangay mo lang naman yung kukunan mo ng listahan. So, hindi yan lalampas ng mga sa iba, mga 50 pesos, mga ganun lang yan kasi depende sa number of precincts. Alright. Attorney, thank you manan. Iti oras ng payo, iti Bambaradyo. Opo, lahat po ng mga questions nyo, kung meron pa kayo, just visit the Comelec website or meron pong FB page, each municipality of Comelec office. So, sana po wag nyo kakalimutan na ang last day po natin is May 18, 2026 ng registration at lahat ng transactions namin. So, don't miss it po. And of course, exercise your right to vote.